Mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa ato ang online Bible study. Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motungkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago ang tanang butang binuksan og biyag sa mga mata niya kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Kaysa atong pagtuon nakita karon sa occupation with Christ, but before we will start mag-adto tas pagampo. Amahan namo nga Dios nining atak na sa kagabhion, kami magaduol sa imong balaang nga presensya. Salamat Father God sa opportunity nga gihatag ni kanamo. Bisan man sa magubot ng kalibutan sa gihapon, ikaw nagahatag ka namo og mga opportunity, mga chances nga din kami makapangalagad nga kanimo pinagi sa pagtuon sa imong pulong, pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Ubani kami nining usa ka oras nga among pagtuon. We pray Heavenly Father nga kining tanan dili sayang di sa imong atubangan, kundi ikaw nagahimo sa imong mga kanakan nga angayan ug limpyo da sa mga tubangan nga magasimbang kanimo. Akong ginatugyan kining tanan, ginapasalamatan nga madawat in Christ's name. Amen. Okay, so dinhi kita karon magatuon sa number 9 sa gitawag natog 10 problem solving device. Focus kita sa occupation with Christ. Then ako nakita nga kini siya nga subject sige lang tagkadungog niini apan wala kay nato matuhog ug unsa ang buot ipasabot nining occupation with Christ. Okay, diri kita sa introduction and development. Number 1, occupation with Christ is personal love for our Lord Jesus Christ. So bali synonyms kini siya sa personal love for the Lord Jesus Christ, ang occupation with Christ. Natay personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, and then personal love for the Lord Jesus Christ. Sa 3 categories of love kana siya, no? So occupation with Christ is personal love for our Lord Jesus Christ through maximum metabolized doctrine circulating in the stream of consciousness of the heart, and that means the frontal right lobe of the soul, by means of the filling of the Holy Spirit. Dili man gud pwede nga mahigugman nato si Jesus Christ if we are not filled with the Holy Spirit, or else ang atong paghigugma sa iya is just human good, no? Dili mahimo nga a divine God not until ma-recognize nato nga we are filled with the Holy Spirit. And we cannot also be filled with the Holy Spirit if we are not in fellowship with the Lord Jesus Christ. So meaning to say, mag-uban gini sila, no? Fellowship with the Lord Jesus Christ. We are not in fellowship with the Lord Jesus Christ if we are not clean. And that's why we are using 1 John 1:9 most of the time, aron nga kita limpyo sa tubangan sa Dios, ug nga ang atong pagpangalagad mahimo nga acceptable ug madawat sa tubangan sa Dios. So mao kana ang usa ka butang nga dapat natong masabtan, no? So there is no occupation with Christ without the filling of the Holy Spirit. So meaning mao gini siya ang prerequisite, no? Bisan man maghuna-huna kasi imong sarili nga murag gihigugman nimo si Kristo Jesus, apan if you are not filled with the Holy Spirit, dili acceptable in the sight of God. So the result is maximum metabolized doctrine in the right lobe of the soul and freedom from garbage in the subconscious. Meaning, sa atong panghuna-huna, limpyo ta sa mga sala, sa mga subconscious mind, no?
garbage in the subconscious katong wala kita yung mga panghuna-huna nga mga kalibutanon. Kasi kung mag-mix gani ang panghuna-huna natong nga kalibutanon sa panghuna-huna natong nga Diyos nun, contaminated siya, that is equivalent to what we call that no personal love for the Lord Jesus Christ. Kaya dili man pwede nga maghalo ang duha, no? And in fact, you cannot serve two masters at the same time. So either you will hate the one and love the other. So meaning, if you really love the Lord, that means nga there is no garbage sa subconscious mind, no? Sa 1 Peter 1:8 nagaingon din, and even though you have not seen Him, no? And even though you have not seen Him, you love Him, no? Bisan wala na to makita si Jesus Christ, but we love Him. Ngano kaha? Muraga kung imong paghuna-hunaon ang usa ka butang wa pa nimo makita sukad-sukad, imposible man kana nga higugmaon. Apan sa kanunay nimo nga pagtuon sa pulong sa Dios, nasabtan nimo og kinsa kana bisan wala nimo siya makita sukad-sukad. Apan tungod kay nasabtan nimo og kinsa siya, mo nang na-develop ang imuhang paghigugma ngadto kaniya. Ug mo ning giingon sa 1 Peter 1:8, even though you have not seen Him, you love Him. And that's what we call that occupation with the Lord Jesus Christ, or personal love for the Lord Jesus Christ. So occupation with Christ, no? Walang gitawag din ha. And though you do not see Him, and that means the recipients of the epistle never saw Christ now but believe. That means you have faith, perception, to maintain love. You greatly rejoice with inexpressible happiness. And that means you have sharing the happiness of God. Kasi occupation with the Lord Jesus Christ, the result is sharing the happiness of God. When Christ is your priority number one, then the result is sharing the happiness of God. Now, it says here, you greatly rejoice with inexpressible happiness. And that means sharing the happiness of God. You experience sharing the happiness of God. And having received glory from the execution of the spiritual life, resulting in receiving one's screw blessings. Now, Number 2, capacity to love someone who is invisible requires a tremendous amount of information in the right love of the soul. Now, unsay pasabot niini, no? Ang gitawag na tong kapasidad sa paghigugma sa usa ka tawo nga wala nato makita, nagkinahanglan siya og daghan kaayo nga mga information nga naa sa right lobe of the soul. Kaysa ako nang giingon ka ganina, malisod paghigugma sa usa ka tawo nga wala nimo makita. Malisod sa paghigugma sa usa ka tawo nga diin wala nimo na sinati, wala nimo na experience. And that is the reason why ang usa ka magtutuo, nagtuo siya nga gihigugma niya pero wala di ay. Dili na to makita ang tinuod nga paghigugma. Why? Tungod kay malisod ang paghigugma sa usa ka tawo nga wala na to makita. Apan sa diha nga ikaw nagatubo nga to sa pagkahamtong through the constant or consistent learning of the Word of God, nakakaton ikaw sa mind of Christ, which is the Word of God. So ang Word of God nga imong nakatunan, nasabtan nimo kung kinsa si Jesus Christ sa imong kinabuhi, nagatubo ang imong paghigugma ngadto kaniya. And that's the reason why nga sa imong kinabuhi mahimo usab nimo nga priority siya bisan man sa mga butang sa kalibutan. So those who love Christ have made a role model out of our Lord. So these are the believers with true happiness and are spiritually self-sustaining.
Sumuning mga tawhana o mga magtutuo nga adunay tinuod nga kalipay kung ikaw tinuod nga nahigugma kang Kristo Jesus or preoccupied with the Lord Jesus Christ. And that this happiness and love for Jesus Christ is dependent upon the accumulation of Bible doctrine in the stream of consciousness of the right love of the soul. And having equivalent to zero garbage, no? Meaning, wala kay mga garbage in the subconscious of the soul. Once nga na gani garbage, bisag gamay lang kaayo in the subconscious mind, dili gid kaya nimo mahigugma ang Dios. Or else nag-aatim kas paghigugma sa Dios apan dili siya madawat. So muna ang gitawag nato og kalisod sa pag-maintain sa gitawag natong spiritual life. Ang kalisod sa pag-maintain sa atong pagpakig-fellowship diya sa Dios. But by the grace of God, pinagi sa atong experience, atong Christian way of life, yes, bisan sa kalisod, pwede di ay, no? Pwede di ay nga maabot kita ni ini nga level. But it demands time. It demands gitawag na to consistent learning from the Word of God. Now, number three, the mystery doctrine of the church age is described as the thinking of the mind of Christ, as per 1 Corinthians 2:16. Mao gining gitawag na to mystery of the doctrine of the church age. Ang power na to is the mind of Christ, and the mind of Christ is the Word of God. For who has known the thinking of the Lord? The thinking of the Lord is the mind of the Lord. So no one knows the thinking of God, that he should instruct him. No? So many attempt to instruct God in prayer. But we, church age believers, with the mystery doctrines deposited in our souls, have the thinking of Christ. The thinking of Christ is a specific reference to the mystery doctrine of the churches. Mo lang thinking of Christ. So you cannot love Jesus Christ until you know Him, you know how He thinks, for He is invisible. Balik ko na ko. You cannot love Jesus Christ until you know how He thinks, for He is invisible. Malisod paghigugma sa usa ka tawo nga wala nimo makita. Gikinahanglan nga masabtan nimo siya og kinsa siya, o bisan man og unsa ang iyahang pulong, o unsa ang naa siyang panghuna-huna. Nganuman kay siya dili biya makita. Wala pa nato makita og sukad-sukad. Ang atoa is just only in our thinking. Og na-develop siya pinagi sa gitawag na to mga pulong sa Dios nga nagapuyo diya sa ato ang kalag. So, perception and metabolization of the mystery doctrine of the churches is how we come to personally love Jesus Christ. Kinigyod, ang pagsabot o ang gitawag na to pag-metabolize, pag-digest sa mga mystery doctrine of the churches, mao kini siya ang pamaagi nga imong mahigugma si Jesus Christ personally. Having the thinking of Christ results in occupation with Christ in contrast to preoccupation with people. So, inani man siya, no? Hangtod nga dili maabot nga ni kanato ang thinking of Christ. Now, just remember, the Word of God is the mind of Christ, the thinking of Christ. Now, hantod nga ang Word of God, wala nagapuyo sa sulod sa atong kinabuhi. Wala na itong kinabuhi. There is no real changes sa atong kinabuhi. And there is no occupation with the Lord Jesus Christ. Busa, atong nakita kini siya, having the thinking of Christ results
in occupation with Christ in contrast to preoccupation with people. So kung ang usa ka tao atong nakita din nasi panghuna-huna o occupied siya with the Lord Jesus Christ, and that is occupation with Christ, mo resulta kini siya ngadto sa gitawag nato contrast, which is preoccupation with people. So nini nga time dili na ang tao ang nagahatag nato og kalipay, do ang tao yes na siya'y gitawag nato appreciation nga ang tao malipay, o na siya'y mga gratification nga din ang tao malipay, but dili na kana ang tumong o katuyuan sa atong kinabuhi sa dihang kita naka-experience sa gitawag natong spiritual life. So spiritual life ang resulta nini having the thinking of Christ. So it will result to occupation with Christ in contrast to preoccupation with people. Usay kita biya people oriented biya tano. O yes, pag makita nato atong mga higala, nagmalipayon ta, nagka-enjoy ta. But kung atong ikuan siya, atong itimbang siya with the Lord Jesus Christ, well, kung wala gyud nimo mailhi kung kinsa si Kristo Jesus sa imong kinabuhi, kung wala gyud nimo ma-experience ang pakig-fellowship kauban kay Jesus Christ matag karon ug unya adto jud ka sa tao, you are preoccupied with people. So you want to please people, you want appreciation from people, so you want power, kay ngano man gusto man ka dominate, no? So yun na ang magapanghitabo sa atong mga kinabuhi. Kung dili gid moabot sa atong kinabuhi ang gitawag nato occupation with the Lord Jesus Christ. So having the thinking of Christ results in occupation with Christ in contrast to preoccupation with people. So dili kay nimo mahatagan og pagtagad kay usahay ang atoa lagi mas ipalabi baya nato ang atong gitawag nato ng pagpakihigala sa atong mga isig ka tao, which is actually good, no? But kung makompromise ang atong pagpakihigala o pagpakig-fellowship kay Jesus Christ, dinha ang problema, no? Kaya usahay ang pagpakihigala nato sa tao nahi string attached usahay, nahi mga motivations, nahi mga purpose, no? Nahi mga katuyuan apan sa atong gitawag nato paghigugma kay Jesus Christ, wala gyud laing purpose niya na. Wala mga hidden agenda behind that, no? So yun na ang kalainan sa gitawag nato preoccupied with people sa preoccupied with the Lord Jesus Christ. So padayon kita para sa mga bagong nagsulod ay ang atong subject is occupation with the Lord Jesus Christ. Now na kita sa number 4. There are two divine mandates with regard to occupation with Christ. Duha kini siya ka mga mando o mandatos, no? With regard to occupation with Christ. O ngano gyud nga gikinahanglan nga ato gyud nga higugmaon si Kristo Jesus. Ngano nga si Kristo Jesus mao ang kanunay nga naa sa atong panghuna-huna. And it is really hard, no, to have occupied with Christ without the Word of God and without spiritual growth. Malisod, no? Dili basta-basta nga ang imong panghuna-huna kanunay maghuna-huna kang Kristo. It demands spiritual growth, and it demands more doctrine in our soul, no? Now the first is found in Hebrews 12:2. Be concentrating. That means unfortunately today most cannot concentrate, no? So ang Hebrews 12:2, be concentrating.
on Jesus. That's preoccupied with Christ. Be concentrating on Jesus, the one establishing the precedence and perfecter of our doctrine. So, malisod, no? Sa ako nang giingon, unsaon man nimo paghigugma sa usa ka tao nga wala nimo makita, wala nimo mailhi. Apan kita, bisan wala kita makakita kay Jesus Christ, tungod kay na sabtan nato siya sa pulong sa Dios, nasabtan nato og kinsa siya ug unsang iyang panguna-una, ug unsang iyang characteristics, little by little nahimo nga nahigugma kita kaniya, nahimo nga na-change ang ato ang perspective sa kinabuhi. Bisan wala nato makita si Kristo Jesus, wala nato ma-experience nga nag-uban-uban kita kay Jesus Christ, diha sa ato ang right lobe of the soul na ay panghuna-huna kanunay kang Kristo Jesus. Ug mo ning gitawag na tog preoccupied with Christ. So, be concentrating on Jesus, the one who is establishing the precedence and perfecter of our doctrine. So, he tested and probed the prototype spiritual life. Nahibalo kita nga si Jesus Christ, nagmadaugon siya sa iyahang spiritual life. O siya ang buhing example nganhi kanato nga pwede puday kita nga magmadaugon sa atong spiritual life. Tungod kay si Jesus Christ nagmadaugon siya through the power of the Holy Spirit, the same principle nganhi kanato nga pwede pud kita magmadaugon sa atong spiritual life through the power of the Holy Spirit, not through the power of our flesh, no? Dili pinagi sa gahom sa atong unod o sa energy of the flesh, no? So kuan siya, no? Nay extra power nga diin pwede kitang magmadaugon. O kana gihatag nganhi kanato one of the asset kana siya nga diin ang usa ka membro sa gitawag family of God o sa gitawag nato body of Christ nga pwede kitang magmadaugon. That's why we have the Holy Spirit inside us. And when we are filled with the Holy Spirit, mao kanang pwede kitang magmadaugon. So diri nagaingon, the one who is establishing the precedence and perfecter of our doctrine. Yes, he tested and probed the prototype spiritual life. Nakasulay siya na apan nagmadaugon siya. Now, who because of his exhibited happiness, he endured the cross and disregarded the shame. Now, ito nakita, nagmadaugon yun siya, bisan man dito sa cross. Through the use of problem-solving devices, na siya ay mga solusyon. And in fact, we have 10 problem-solving devices subjects. And then, kining atong gitunan karon is the number 9, no? Sa problem-solving devices kini siya. And then, not only that, disregarded the shame. No, nga nung gisgutan maning disregarded the shame? Because he was imputed of our sins. Usa ka makaulaw kayo sa usa ka tawo nga makasasala. Si Jesus Christ nga walay sala, gi-impute kaniya ang gitawag nato gi-impute nga to kaniya ang gitawag nato mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan. And he sat down at the right hand of God. The second mandate is found in 1 Peter 3:15. Maning ikaduhang mandate. Ang first is found in Hebrews 12:2. Be concentrating in Jesus. No? And then sa 1 Peter 3:15, but sanctify, that means set apart as more important than anything else. But sanctify the Lord Jesus Christ in your hearts. So God makes a direct positive demand on your will and volition to be occupied with Christ, which is a mandate to be consistent in the metabolization of doctrine. So, Hebrews 12:2, the number 1 mandate, and 1 Peter 3:15 is the second mandate. Now, diri kita sa number 5.
The fellowship with the Holy Spirit, now just remember this is a very, very important and relevant doctrine. The fellowship with the Holy Spirit is necessary for the execution of these mandates, as per 2 Corinthians 13:14. No? The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you, be with all of you. No? Importante kining fellowship with the Holy Spirit. No? Now, the fellowship of the Holy Spirit is another way of describing the feeling of the Holy Spirit, which is required for occupation with Christ. Sa akong nanggingan kaganina, dili ka pwedeng nga mahigugma kang Kristo Jesus without the feeling of the Holy Spirit. This is what we call that the prerequisite. The prerequisite, kasi yun na mo gina, no? Ang prerequisite sa occupation with Christ is the feeling of the Holy Spirit. Ug ang prerequisite sa feeling of the Holy Spirit is experiential sanctification. There is no feeling of the Holy Spirit without experiential sanctification. Ug kanunay ginako na nga ginatudlo, no? Ang kaimportante niya nang gitawag experiential sanctification. Because there is no Christian service without this, no? Magsugod yun din, That's why magsugod siya sa rebound kung adunay sala, and then after rebound limpyo na, experiential sanctification na. So kung experiential sanctification na, mo na nang mag-stay in fellowship with the Lord Jesus Christ. And by that you are spiritual, you are filled with the Holy Spirit, and when you are filled with the Holy Spirit, that's the time that you can really have a personal love for the Lord Jesus Christ. So there is no personal love for the Lord Jesus Christ without the filling of the Holy Spirit. The filling of the Holy Spirit is the prerequisite for obtaining the spiritual growth or the spiritual maturity, which is you can really love the Lord Jesus Christ. Mahigugma lang nimo si Kristo Jesus sa dihang nagatubo ikaw ngadto sa pagkahamtong. So munang second mandates, no? The first mandate is Hebrews 12:2, fixing your eyes on Jesus, or be concentrating on Jesus. And the second one is in 1 Peter 3:15, which is what we call that the preoccupation with the Lord Jesus Christ. And then the prerequisite of personal love for God the Son, and that is the Lord Jesus Christ, is the feeling of the Holy Spirit. The feeling or the fellowship of the Holy Spirit is another way of describing the feeling of the Holy Spirit, which is required for occupation with Christ. In Philippians 2:1-2, and even in verse 5, therefore, if there is any encouragement in Christ, and that means in union with Christ, if you are in union with Christ, and if there is any comfort from the love, that means from the love of God the Father, and if there is any fellowship with the Spirit, and there is any tender affections and merciful compassions, and that means we have that fellowship. So bring to completion my happiness, that you might be thinking the same thinking, the thinking of Christ. Kung nakita niya na ang mga panghuna-huna nagpasamot nga kita usab naanas diha sa gitawag natong panghuna-huna ni Kristo Jesus. Now, serious ka to, no? Fellowship with the Holy Spirit. Yes, we have the fellowship with the Holy Spirit. Personal love for God the Father, personal love for the Lord Jesus Christ, no? And then atong nakita din nagpasabot ka na siya nga atong kinabuhi nagatubo gyud sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi, no? In which we have the thinking of Christ. And just remember, the thinking of Christ is just we got that from Bible doctrine. We got that from the Word of God, because the Word of God is the mind of Christ, and the Word of God is the thinking of Christ. And if we have the Word of God in our soul, that Word of God in our soul will become our thinking.
And that's why mahibulong kita ng atong kinabuhi, nagdominar ang pulong sa Dios sa atong kalag, ubusa gusto na to nga i-aplikar ang pulong sa Dios sa adlaw-adlaw na to nga pagkinabuhi. Before, sa wala pa ginato ma-experience ang spiritual maturity, wala pa kita niabot sa personal love for God. Sa wala pa na to ma-experience ang personal love for God, mahibulong kita sa atong kinabuhi nga naman nga nangalagad man ta sa Ginoo, pero mura naay kuwang o hawang ang atong kinabuhi. Tungod kay wala pa na to ma-experience ang spirituality. We need to experience spirituality. O sa ako nang gina-emphasize sa inyo ha, mao ka na siya ang prerequisite sa gitawag na to personal love for God the Son, personal love for God the Father, fellowship with the Holy Spirit, sa dihang aduna kita ipagpakig fellowship kauban sa Holy Spirit. Diri nagaingon usab, therefore if there is any encouragement, human na tanin, no? Diri na kita sa bring to completion my happiness, that you might be thinking the same things. That means in harmony with the thinking of Christ. Having the same love, that means united in soul, intent on one objective, and that is maximum glorification of God. So, mao gini ang atong maximum goal. Our maximum goal is maximum glorification of God via taking evidence testing. Now sometimes mayroon kita nga gusto ginatong mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi, but sometimes ang paghimaya sa Dios sa atong kinabuhi is just in the energy of the flesh, or gitawag na to do-gooder, no? Or usahay ma-full siya sa self-righteousness, no? But just remember that maximum glorification of God is just simply making yourself having in fellowship with God. When you have fellowship with God in time, that means by now you are clean before the Lord, you are filled with the Holy Spirit, you are in fellowship with God, and that means God is glorified in your life. There is no glorification outside of that. Sometimes nagahuna-huna kita nga ako mahimaya ang Diyos kay naghatag ko sa simbahan, naghatag ko sa ubang mga tao, nagatabang ko sa mga nagkinahanglan. But just remember, kana siyang action, mahimo siya kana nga invalido if you are not in fellowship with God. Kana siya mahimong genuine, mahimo siya nga madawat sa tubangan sa Dios sa dihang you are in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, in fellowship with God, and then naga-function ka, pinaagi niya na sa pag-share sa imong mga panalangin ngadto sa uban, pag-share sa imong panalangin diha sa ministry, sa mga panginahanglanon sa simbahan, sa evangelism, sa mga Bible studies. So sa diha nag-share kaniya na mahimo siyang genuine. Mahimo siyang genuine giving. But when you give something to the church or to anybody without fellowship with the Lord Jesus Christ, in the sight of God, dili siya madawat. It is not pleasing. It is not acceptable. Sumala pa sa Romans 12:1-2. Kaya ang buhing halad ni gisgutan niya sa pulong sa Dios, mao katong pagkinabuhi nga balaan. Unsa daw? Ang buhing halad diya sa Ginoo mao ang pagkinabuhi nga balaan. Sa dihang nagkinabuhi ikaw nga balaan sa tubangon sa Dios, that means experientially sanctified in time. Niya na nga panahon limpyo ka sa tubangan sa Dios, mao ka na ang naghatag og tinuod nga kahimayaan sa Dios. Mao lang na, no? Once nga nagkinabuhi ikaw, experientially sanctified in time, mao ka na ang nakapahimaya sa Dios. Dili na kinahanglan ibungat sa imong mga baba nga moing kag glory to God, glory in the highest, to God be the glory. Dili na kinahanglan kana siya, no?
automatic na siya. Once ka nagkinabuhi kita nga balaan, naghatag kita og glorification sa atong buhi ng Dios. But usahay expressive po ta, no? Dili po na siya malikayan, sometimes expressive po ta. Well, to God be the glory. Well, dili man na siya mali. If you are in fellowship with God, okay raman po na. Pero sometimes, bisag wala kita mag-aingon og to God be the glory, if you are in fellowship with God, you are still glorifying God in your life. Naghatag hihapon ikaw kahimayaan sa atong buhi ng Diyos. And in fact, kung taas-taas nga panahon nga diin nagkinabuhi ka, in holiness, nagkinabuhi ikaw, diha sa gitawag na to, walay garbage sa imong kalag. Maghisgot kayo tag walay garbage sa imong kalag, na nagpasabot nga walay sala or walay human viewpoint diha sa imong pangunahuna, then that means that you are giving maximum glorification to the Lord Jesus Christ. So, actually, mo ginay objective sa usa ka Kristiyano nga mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. But usually, dili man gud maigo sa mga magtotoo, especially kung kita bata pa kita nga magtotoo. Sa dihang wala pa kita nag-grow nga to sa espirituhanon nga pagkahamtong, mahibulong kita nga mo-attempt kita sa paghimaya sa Dios, naningkamot kita sa paghimaya sa Dios, pero dili na to makabot. Why? Because it demands spiritual maturity. Dili kita makahatag sa tinuod nga kahimayaan sa Dios not until ma-experience na to ang spiritual maturity. At least maabot kita sa gate 5 sa 8 gates of the palace, which is personal love for God the Father. Muna ang number 5, no? Sa 8 gates of the palace. So diri na gayon, keep on thinking this in you, which was also in Christ Jesus. So keep thinking this in you, which was also in Christ Jesus. O kung sa man ang gihuna-huna ni Jesus Christ, kung mausab ka na ang imong mahuna-huna, mga doktrina de sa imong mga kalag, ang pulong sa Dios nga nasa imong kalag, kung mao ka na ang imong panghuna-huna, mao ka na siya ang panghuna-huna ni Kristo Jesus. The thinking of Christ is the Word of God. And so if you're a right love of the mentality, saturated with the Word of God, o ang Word of God nagadominar sa imong kinabuhi, ang kanang Word of God nga nasa sulod sa imong kinabuhi, that's the thinking of Christ. Kung mo ka na nga, mawala ikaw sa mga panghuna-huna nga kalibutan. Malipat na ikaw sa paghuna-huna sa mga kalibutan ng butang. Pero usually manggod atong nakita kay ang mga butang sa kalibutan visible manggod, no, makita na to. Ang mga butang sa kalibutan kuan kayo kanang colorful, no. Murag kung sa ato ba murag attractive kay ta sa kalibutan. Samantalang ang espirituhan ng mga butang dili makita, no. Yes, na yung mga promises in the future, but wala na to makita. So kung dili ikaw consistent nga nagatuon sa pulong sa Dios, dili kayo nimo ma-appreciate, dili kayo nimo kung wala kay appetite sa Word of God, dili kayo nimo mahatagan og labang pagtagad ang mga espirituhan ng butang. Mahatagan lamang nimo taas nga gitawag na to priority ang mga espirituhan ng butang sa dihan kita nagatubo ng atos pagkantong. So, mula ka nang mag-keep on thinking na ta sa mga butang nga gihuna-huna ni Kristo. And by that time, we are occupied with the Lord Jesus Christ. Number 6. People seek encouragement from many people for many reasons. But we have to seek encouragement from Christ. So, morning kasagaran nga nagapanghitabo sa atong panahon karon. Ang tao nagapangita sa encouragement gikan sa tao for many reasons. But we are to seek encouragement from Christ.
Encouragement from Christ comes from the mystery doctrine of the churches. At spiritual maturity, your dependence on people ceases. Naghunong, no? Katong dili na ka magdepende sa tao. Di na ka nagkinahanglan og approbation last or praises gikan sa tao. Kaya usahay ang tao ana gyud, no? Gitudloan na ta sa bata pa ta nga ang tao mudayeg sa tuwa. Bisan man sa atong mga panimalay, no? Ang mga bata murag palapalahan, no? Ug busa naanad na ang bata hantod nga nagdako nga gusto siyang palapalahan. Ug usahay ngunana ang atong pagbati. Mao kana ang atong gidak-an sa eskwelahan mo gihapon. Kanang nakadawat kita og mga dagko nga mga medal o unsa ba na mga honor. Usahay nahimo kana siya nga palapalang ni kanato. Kadi man na mahitabo gawas lang kung nagatubo dito sa pagkahamtong, pero it is unusual sa usa ka bata pa siguro at the age of 8, 9, 10, 11 or elementary or high school, malisod pa ang gitawag na to espirituhan nga pagtubo. Depende sa iyang gitawag priority, kung priority ba niya ang pulong sa Diyos. So, at spiritual maturity, your dependence on people ceases, no? Muundang ang imuhang pagka-dependent sa tao. Rather, your dependence is on God. So, ma-change ang imuhang kinabuhi ug asa imuhang ginasaligan o gituuhan o gisaligan, no? Sa bata pa ta, usually tao gid ang atong saligan natay mga panginahanglanon. But when we grow to maturity, we trust sa usa ka Dios nga dili makita. Siya na ang atong gisaligan. Nasabtan na nato ang iyahang characteristics, which is he is gitawag nato omnipotence, powerful siya. Walay butang nga dili niya mabuhat. Nasabtan na nato nga siya omniscience, nahibalo siya sa tanan. O nahibalo siya sa atong mga panginahanglanon. That's why sa atong prayer, before naga-pray ta, wala na, miabot na nga to sa iya because he is omniscience. Nahibalo na siya sa tanan. O busa atong nakita, na-develop ang ato ang pagsalig sa iyang pagkagamhanan sa dihang nag-grow kita ngadto sa maturity. So spiritual growth develop our dependency on God, not on people, no? Dili na sa tao ang atong pagdepende, or else ang mahitabo niya na mahimong pagsulay ang usa ka tawo nga ni kanato kung kita wala pa magkapasar niya na. At every time nagsalig ta sa tao, bagsak ta sa gitawag na tong people testing, no? Dependent ta sa tao. So furthermore, you have made a role model out of Jesus Christ. Occupation with Christ does not depend upon any emotionalism, no? Or any other human work. So morning occupation with Christ, no? Wala siya nagadepende sa emotion or any human work. Wala siya nagadepende sa tanan nga mga buhat sa tao. Occupation with Christ is structured entirely upon your perception of Bible doctrine, from which the believer extrapolates the problem-solving devices. So mo ka ng occupation with Christ, naka-structured entirely diha sa imuhang pagsabot sa mga doktrina sa Biblia. Nga diin, atong nakita din mao ka na siya ang paggamit sa gitawag na to mga napulo ka mga problem-solving devices. When you have suffering, disaster, shocks, or pressures, it is the problem-solving devices that handle these problems. And your understanding of the thinking of Christ and your position in Christ become an encouragement. Now, dinhi kita karon sa number 7. Once you attain occupation with Christ,
simultaneously you share the happiness of God, so that you are prepared to meet and face any and every circumstances. Ang usa ka magtotoo nga diin anaa na niini nga level sa iyang spiritual growth, diin ang paghigugma niya kang Kristo Jesus taas na kaayo or occupied with Christ, simultaneously you share the happiness of God. Yes, mag-uban man gud ni sila, no? If you really love the Lord Jesus Christ, that means there is really happiness in your soul, no? Na tinuod nga nakashare ka sa happiness of God kaya sa imong kinabuhi. So, magkuha na sila, magsunod gina sila, no? So there is kasi kung imong pagkatanahon, automatic man gud nga magapanghitabo ang tinuod nga kalipay sa dihang tinuod nimo nga gihigugma si Kristo Jesus sa imong kinabuhi. So that you are prepared to meet any phase and any every circumstances. Bisan man og makasugat ikaw sa bisan unsa man nga mga pagsulay sa kinabuhi o unsa man nga mga circumstances kinabuhi, dili ikaw matandog tungod kay ang imuha ang personal love for God or personal love for the Lord Jesus Christ mas imong natagamtaman, imong na-experience og sa imong pagkinabuhi niya na nakabaton ikaw og tinuod nga contentment og tinuod nga kalipay. Occupation with Christ is often mentioned with sharing the happiness of God in Scripture, no? As per James 1:12, no? Sa James 1:12, happy is the believer who endures testing. And that means sharing the happiness of God in spite of suffering. Makaambit ikaw bisan man anaa ikaw sa mga pagsulay. Na sa sulod sa imong kinabuhi adunay kay kalipay tungod kay ang imong personal love for the Lord Jesus Christ or occupation with the Lord Jesus Christ naa og nagkinabuhi ug busa nagdagayday ang tinuod nga kalipay sa sulod sa kinabuhi sa usa ka magtutuo nga diin preoccupied with the Lord Jesus Christ tungod kay makashare usab siya sa kalipay nga naa ni Kristo Jesus. So passes these three categories of undeserved suffering. Makalabang siya nining gitawag na to three categories of undeserved suffering. For having become approved at his evaluation after the rapture, he shall receive the right of life. So, muna ning resulta sa ato ang pagtubo. Nga din makadawat kitag mga koronas kinabuhi. Which he, that means the Lord Jesus Christ, has promised to those who love him. Kitsang nahigugman niya katong mga hamtong nga mga magtotoo. Ang James 1:12 is just specifically focus sa usa ka magtotoo nga nagatubo nga tos pagkahamtong. Na bisan man sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi, yes, no? Bulahan siya, malipayon siya. So, bisan man sa mga daghang mga pagsulay sa iyang kinabuhi, nagmalipayon siya. Sumala pa sa James 1:12. Ug busa nagmadaugon siya sa iyang Christian way of life in spite of the circumstances, bad circumstances or good circumstances, mga disasters nga nagapanghitabo sa iyang kinabuhi o siguro mga bisan man sa mga balatian sa iyang kinabuhi. Yes, sa gihapon siya magmalipayon ni ana. And then sa umalabot nga mga panahon sa Bema Seat Judgment, sa dihang matubang siya kang Kristo Jesus, madawat niya ang mga promise ngadto kaniya tungod sa iyang paghigugma kang Kristo Jesus. Enduring devotion and love for the Lord Jesus Christ. Number 8, you are to think the same things as Jesus taught, for thought is the basis for happiness, love, and virtue. Balikon ako. You are to think the same things as Jesus taught. O mahitabo lamang lagi kini siya sa dihang nasabtan nato ang mga Bible doctrine. Na metabolize nato ang Bible doctrine. Kay once nga nasabtan nato ang Bible doctrine, na metabolize nato ang Bible doctrine mo man ang Word of God. Ug ang Word of God mo man ang mind of Christ. Ug busa sa dihang ang panghuna-huna ni Jesus Christ, the thinking of the Lord Jesus Christ, which is the Word of God, kung mao ka na ang nasa atong kalag, yes, kita usab
nagahuna-una sa mga panghuna-una ni Kristo ug tungod niya na ma-experience nato ang genuine happiness, sharing the happiness of God, love, and virtue. So thinking the same things is thinking Bible doctrine. Balik ko na ko, thinking the same things is thinking Bible doctrine. Kung maghuna-huna kita sa samang nga panghuna-huna ni Kristo, nagpasabot ka na nga naghuna-huna kita sa samang panghuna-huna ni Kristo nga mao ang Bible doctrine. Thinking the same things that the humanity of Christ taught during the incarnation. Sa iyang pagsulob sa tawhanong kahimtang, ang pulong sa Dios mo'y powerful sa iyang kinabuhi. Nahimo niyang galamiton ang pulong sa Dios bisan man sa mga evidence testing o sa mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Makita dia sa Matthew 4, tulo ka mga pagsulay din ang atong makita, no? Sa Matthew 4 nga to sa bersikulo 11. So having the thinking of Christ results in preoccupation with Christ rather than preoccupation with people. So dili na kita preoccupied with people. Usahay ang atong pagsalig sa tao, taas kayo o lawom kayo, pero mas daghan ang frustration. Apan, kung kita preoccupied with the Lord Jesus Christ, there is no disappointment and there is no frustration. So we rather be preoccupied with Christ than preoccupied with people. Occupation with Christ results in God's emphasis, taking precedence over people emphasis. Fellowship with God is infinitely more important than fellowship with people. Importante ni siya, no? Na wala po ta nagaingon nga dili na importante ang pagpakig-fellowship sa tao. Yes, importante po. Pero dapat mahimong prerequisite siya. Dapat naguna ang atong pagpakig-fellowship diya sa Diyos. Or else, if there is no fellowship with God, our fellowship with people is just hypocrites, no? Walang na siya kanang murag nagpakaron ingnon lang ta. Apan mahimo siyang tinuod, mahimo siyang genuine ang atong pagpakig-fellowship sa tao, sa dihang aduna kitay tinuod nga pagpakig-fellowship kauban sa Dios. So, mas importante nga mauna nato ang atong pagpakig-fellowship kauban sa Dios. So, fellowship with God is infinitely more important than fellowship with people. God must come first in your life in order for you to execute God's plan for your life. So, dapat una ang Diyos. Dapat ang imuhang pagpakig-fellowship sa Diyos mao ang una kaysa imuhang pagpakig-fellowship sa tao. O dili nato dapat i-compromise ang atong pagpakig-fellowship sa Diyos ngadto sa atong pagpakig-fellowship sa tao. So, this is only done by learning doctrine on a daily basis. Kini siya magapanghitabo lamang sa dihang kita consistent sa atoang pagtuon sa pulong sa Diyos. Consistent sa atong pagtuon sa mga doktrina. So, you cannot grow spiritually and execute the protocol plan of God not until or unless you have the mystery doctrines of the church age metabolized in your stream of consciousness. So, ang protocol plan of God nagabase gyud sa Word of God. Ang mga systems, ang mga protocol, ang mga procedure nakabase diha sa Word of God. Okay, gamay na lang atong oras, so dire kita siguro magtapos karon sa page 4, no? The attainment of occupation with Christ is the ultimate. The attainment of occupation with Christ is the ultimate. Mao gini siyang ultimatum. Mao gini pinaka-objective sa ato ang Christian way of life. Hangtod nga dili kita moabot sa occupation with the Lord Jesus Christ, nagyo problema ang atong spiritual life. In Ephesians 3:17 o bisan man sa 19, so that Christ may be at home in your right lobes through doctrine. So that Christ may be at home in your heart. Mamala sila sa ato ang mga
pinulungan sa Biblia, no? But kung atong ikuan siya, atong ipadako, so that Christ may be at home in your right lobes through doctrine, as a friend would be relaxed around you when you have been rooted and established in love. That means personal love for Christ. So sa diyang si Kristo Jesus, dili man gud basta-basta nga si Jesus Christ may mong at home sa atong kinabuhi kung nagkinabuhi ta sa sala. Nagsige tag pagpakasala, unsa man pagka-at home ni Jesus Christ sa atong kinabuhi. Mahimo lamang nga at home si Jesus Christ sa atong kinabuhi when we live a righteous life, when we live a holy life, when we stay in experiential sanctification. We are clean before the Lord. Christ is at home in our heart. Pero unsa man niya pag at home in our heart, mura bag ning sulod kita sa usa ka panimalay, o pagsulod nato sa usa ka panimalay, mga makasasala ang nasa sulod, atong madunggan ang mga pulong dili makapalig-on nga ni kanato, dili ta at home. Pero kung nakasulod kita sa usa ka balay nga grabe ang pagtubo spiritually, mga word of encouragement ang atong madunggan, at home ta niya nga panimalay. Sa samang papaagi usab si Jesus Christ mahimo lamang at home dinhi sa atong kinabuhi sa dihang nagkinabuhi kita nga diin balaan, nagkinabuhi kita nga uyon diya siyang kabubuton, nagkinabuhi kita nga espirituhanon. That means we are always filled with the Holy Spirit. And to come to know the love of Christ, this is both a subjective genitive, namely Christ's love for us, and objective genitive, namely our love for Christ. Now, adunay kalainan nining gitawag the love of God and the love for God, no? The love of God mo nang ang gugma sa Dios nga hikanato, ug sa diyang nasabtan nato ang gugma sa Dios nga hikanato, muhigugma ta sa Dios. That's our love for God, no? So, ang iyang gisgutan din this is both a subjective genitive, namely Christ's love for us. So, mo nang genitive, an objective genitive love, namely our love for Christ, which goes beyond gnosis, academic knowledge, meaning naay nahibaluan diha sa tuang right lobe of the mentality in the staging area of the faculty of thinking, which is the right lobe of the soul and the mind, so that you may be filled with all the fullness of blessings from God. So that means mga problem-solving devices, ang napulo ka mga problem-solving devices nasa atong subconscious, nasa ato ang right lobe of the soul, no? Ugusan na niya na ang gitawag na to occupation with Christ. The priority solution and ultimately the answer to any adversity in life, as well as the basis for having capacity for happiness and prosperity when it comes, no? So yun na niya atong kinabuhi. Mga circumstances kinabuhi, mga bad circumstances o mga good circumstances, kining tanan dili maka-apekto sa atong spiritual life. Why? Because we have the 10 problem-solving devices in our soul, and the priority solutions and ultimately the answer to any adversity in life, as well as the basis for having capacity for happiness and prosperity when it comes. So, inibiyang prosperity, atong natun-an na usab kini siya sa milabay nga kung ikaw wala nakapasar sa, kasi prosperity test man god, bantayanan kaayo, no? So there is no spiritual growth without passing prosperity test. Balik ko na ko, there is no spiritual growth without passing prosperity test. Ang kining prosperity importante ni siya tungod kay ang Dios nakahibalo man sa atong capacity, not until nakita niya ang atong capacity nga pwede ta nga pagapanalanginanan niya, tungod kay nakita niya nga kung i-prosper ta dili kita ma-distract sa mga kalibutanong butang. Usahay ang prosperity maka-distract sa kalibutanong nga mga butang. O busa
mahibulong kita nganong ang atong nganong wala man ta nagprosper. Daghan kay mga rason o reasons why we are not in prosperity. Tungod kay ang Dios nahibalo siya nga dili wala pa tay capacity, dili pa nato kaya. Siguro mausab pa ang atong thinking sa dihang makadawat og mga dagko nga mga bahandi, no? Dili sa 1 Corinthians 13:13, and now abides faith, that means Petrus drill, functions in childhood and beyond. Confident expectation, that means reach at spiritual self-esteem or personal sense of destiny, and love. These three, no? But the greatest of these is love. The adult spiritual life represented by personal love for God. Ang atong paghigugma gyud sa Dios, no? Personal love for God the Father, impersonal love love for all mankind, and the sharing the happiness of God, and finally the ultimate occupation with the Lord Jesus Christ. Mga kaigsunan, akong makita ang atong oras nga insakto na gyud. Busa diri lang sa kita taman sa atong pagtuon, and then mopadayon kita sa sunod nga Huwebes sa number 10 sa doctrine sa occupation with Christ. Okay, mag-adto kita sa pagkampo. Amahan mo nga Diyos, salamat sa panahon nga maghihatag ng kanamo, nga din kami nakatuon sa imong balaan nga pulong. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit, ug salamat Father God bisan man sa imong mga kaanakan nga din positibo nga nagasunod ug nagapaminaw sa imong pulong. Ginauli na mo ang tanang pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya ang kanimo. Tungod kay ikaw man pud ang angayan nga mudawat nining tanan. O kini among ginatugyan pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen.